Gandang umaga sa atin lahat. Ang paksa po natin ngayong umaga ay tungkol sa malawak na responsibilidad na ginagampanan ng kultura ng tradisyon sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng aming komunidad. Bago ang lahat, pakinggan po natin ang isang awitin na pinamagatang Magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Ito ang mga larawan ng kultura at tradisyon ng South Cotabato. Masisipag, praktikal na pamumuhay, bayanihan, at maasigaso sa pamilya. Ano-ano ang mga karanasan ninyo ang kaugnay sa nakikita ninyong mga larawan? Anong salita ang mabubuo sa mga litrang N, R, A, Y, I, S, D, O, at saka T? Tama, yun ay tradisyon. Ang tradisyon, ito ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay na nakagagawian ng mga tao. Kabilang dito ang sining, wika, musika at panitikan. Kasama din ang paninirahan, pananamit, kagolian, tradisyon at mahalagang moral ng isang pangkat ng tao. Ano naman ang mga salita ang mabubuo nito? Ang inasang sagot ay ang mga sumusunod: alab, banal, laban, bala, laan, at ang pinakahuli ay ang blaan. Ngayon, ating matutunghayan ang pinagmulan ng pangalang blaan. Ang salitang blaan ay hangos sa kakatagang bla, nakatumbas ng katapat o paris, at an na nagpapahiwatig ng pag-aari o pagmamay-ari. Kapag ipinagsama, ang blaan ay nangangahulugang katapat na tribo ng mga tubali o nangangahulugang mga tao sa kabilang dako, na ngayon ay kilala na bilang tibuli. Noong unang panahon ay mapayapang namumuhay ang mga blaan kasama ang mga katutubong tibuli. Ang mga blaan ay mayroong orihinal na paghahabi gamit ang abaca fiber. Pinamalas din ng mga babaeng blaan na walang kalintulad ng mga katutubo ang kanilang mga kasuotan. May kakayahan din silang makalikha ng magandang sining sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga tanso at iba pa. May alam pa kayong kaugalian na kilala sa komunidad na tribong blaan at tibuli? Mga tao na nagbibigay dangal at mga produktibong sikat mula sa lalawigan ng South Cotabato. Ito ay mga tanyag na representasyon o tatak ng South Cotabato. Atin ngayong pag-aralan at isa-isahin ang mga ito. Una, ang Tibuli Dreamweaver na si Lang Dulay, also known as Lang Sapian Dulay, ay lumaki sa Lake Cebu, South Cotabato. Silang Dulay ay ipinanganak noong August 3, 1928. Pangalawa, kilala ang South Cotabato na may mga katangiang tunay na natatawag pansin. Taon-taon dinarayo ito ng maraming turista. Ang tinalak na kilala rin bilang Tinalak Festival ay isang pagdiriwang na ginanap upang ipagdiwang ang anibersaryo ng South Cotabato.
Pangatlo, si Bay Estelita Tumandan Bantilan. He is also known a Filipino textile weaver from the municipality of Malapatan, Sarangani. She is credited with creating some of the biggest, most subtly beautiful mats to be seen anywhere in Southeast Asia. Pang-apat, slaung. The headgear is only worn by elders or the identified leaders of the Blaan community. It was noted that the Blaan leaders no longer wear this type of headgear, but that it could be a good marker of cultural distinction, especially as opposed to the wearing of the utub. In 1913, P. Cooper Colt observed that ordinarily the men dispense with head covering or at most twist a bit of cloth into turban, but for special occasion they wear palm leaf hats covered with many parallel bands of rattans and with crown with knots chicken feathers. Panglima, Ilobas Line Incorporated ay pagmamay-ari ng pamilyang Yap na itinatag noong 13 of July 1958 sa lungsod ng Coronadal. It is also known as Marble, now called City of Coronadal in South Cotabato. Pang-anim, Nadi's Chicken House. Ang negosyong ito ay nagpatanyag ng lungsod ng Tupi, South Cotabato. Ito ay pinasimulan ng mag-asawang Ginang Nadi at Boy Basan sa isang maliit na tindahan ng inihaw na manok sa kanilang bahay. Dahil sa masarap at kakaibang lasa ng manok, unti-unting umunlad ang kanilang negosyo at patuloy na umunlad sa larangan ng pagkikipagkalakaran. Pang-pito, ang Aparia Buko Halo-Halo. Ang Aparia Halo-Halo ay mas kilala sa tawag na Aparia Buko Halo-Halo ay nagsimula noong 1950 sa pamamahala ng pamilyang Aparia. Tunay na masarap at malinamnam ang halo-halo na ito sapagkat gawa sa pinaghalong buko ng niyog at espesyal na ice cream at ingredients. Pangwalo, ang tinalak weaving ay isang uri ng tilang gawa sa maymay ng abaka. Ito ay eksklusibong hinahabi ng mga tibuli sa Timog Cotabato at Mindanao at isa sa matuturing na tampok na habing gumagamit ng abaka sa buong mundo. Ang tinalak ay hindi lamang isang ordinaryong tila para sa mga tibuli. Ito ay nagsisilbang simbolo ng katayuan ng isang tibuli sa lipunan at ginagamit na simbolo ng kanilang mainit na pagtanggap sa sinumang panauhin. Jika mak dua mak tenalak sudah, saktu lembut benin, saktu gadaman. Talakin kom, aman to payu sutu den, sakak kena kom ya fudalu. Terus deng tanam, aku melan kenam, dapat saku hulung kom kenapi. Wasa mak tenalak lak kok kelo bendu, hal temondu kede. Natai kena on sutu do bayu honjo den, dek tu semok lem. Tenalak ketok kata nanam dapat ngemam. Aku tak lagi mau dulu mau dan ndak mau. Tenon tu aku tak malu sunu. Gono mandu. Teruk nama ani kalau gebak dulu nama untuk halawi dah kelak jo kemau tenalak. Ang nalalaman at natutunan natin sa araling ito ay dapat nating ipakita at ipagmalaki ang pagpapahalaga sa kultura at tradisyong Pilipino kung tatangkilikin at mamahalin natin ang sariling atin. Dapat nating ipagmalaki kung anong tradisyon at kultura ang mayroon tayo. Dapat nating itong pangalagaan at bigyan ng halaga para sa sunod pang mga henerasyon na siya pang nagiging atraksyon sa mga turista. Sa payak na paraan na ito, malaki ang magagawa nitong pagpapahalaga hindi lamang sa ating bayan o bansa, kundi pati na rin
sa ating kultura. Dito nakikilala kami sa aming kultura at tradisyon, ang malawak na responsibilidad na ginagampanan ng kultura at tradisyon sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng aming komunidad. Sinadya kita